Oh, bakit po ba? Sige, pumangatlo tayo. Bakit po ba talagang kailangan matapos po yung mga ganyan, mga bossing? No? Sa pamamagitan po ng pagpapatawag ng mga TRICOM. Bakit to, mga kababayan? Eh, tingnan nyo ho ito. Biruin mo pag binasa mo, Chinese Link Network amplifies anti-PH sentiments while pushing content related to Sara Duterte. O may mga ganyan pong mga nakikita, lalo na po sa Twitter, o yung ngayon po ang pangalan na bago ay X, mga bossing. O ayan. Eh paano na lang ho, mga kababayan, kung ang diskarte pala ng China, eh guluhin tayo sa pamamagitan ng social media. No? Oh, dahil ang isang bansa po ay mahina, no? At napakadaling gapiin o talunin kapag ka po magulo ang bansa. Kung mismo kayo doon sa loob ng bansa ninyo eh nagkakagulo kayo, nako, kayang-kaya namin kayong talunin. Lalong-lalo na ho, mga bossing. Meron pong pinag-uusapan na West Philippine Sea na ang sabi nga ni Marcoleta nung una eh there is no West Philippine Sea. Na bigla naman pong kumambyo nung nakita niya na ang taong bayan ay dismayado dun sa kanyang sinasabi. Makati ilong ko. Na dismayado sa kanyang sinasabi ho. Biglang kumambyo ho. Ano? Oh, eh kasi bakit? Kinabahan, takot, no? Yung mangyayari sa kanyang kandidatura. Eh, anak ng tinapa, pang 25 pataas na nga yung kanyang pangalan, tapos ganun pa mangyayari, madidismaya pa yung ibang mga botante sa kanya. Eh, paano na ho yan? Baka susunod na hakbang ni Marcoleta, withdraw na naman ho ng kandidatura. Mabilis akong babasahin ho, saan ba ako tuturo? Dito o dito? Hindi ko alam eh. Bahala na. No? Chinese backing of fake news on social media. Ayan po yung ibabaw na ibabaw. Ano? Should be thoroughly investigated by TRICOM. Ayan, madami na nga po. At isa po sa tinitingnan dyan, mga kababayan, baka po yung mga kapwa Pilipino natin ay ginagamit na ng China para maghatid po ng kaguluhan sa ating bansa, maghatid po ng maling impormasyon sa ating bansa. Ano-ano po ba yan? Kagaya nung ginagawa ng mga DDS. Issue dito, pagbibintang dito kay Pangulong Bongbong Marcos at kung ano-ano pa. Para lang ho mga bossing, para lang po maagaw nila yung pagiging presidente, mga boss. Eh, atat na po sila dyan eh. Ano po, biruin mo, ilang panahon na po, ilang taon na po na namimiss siguro ng dating Pangulong Duterte yung kanyang pagiging presidente. Pero tanong, payagan pa kaya ng sambayan ng Pilipino na sila ay muling makabalik sa ganyang mga position ho, mga boss? O, di ho ba? Kasi posible pong gawin ng China, mga kababayan, na gumamit ng kapwa natin Pilipino, ipahatid yung mga maling impormasyon, pondohan yung mga yon o yung mga Pilipinong yon, which is may naulinigan na po tayo o narinig na po tayong ganyang sitwasyon na sinabi po mismo ni Katrina Ponce Enrile na meron daw pong nanggagaling na pondo sa China para daw po dito sa mga to. Oh, alam nyo na kung sino yung sinasabi ko, mga kababayan. Na ang strategy nila, guluhin nyo ang Pilipinas, no? Atakihin nyo ng atakihin ang inyong presidente para mapalitan ng presidente na pro-China yan. Ganon kasimple. Ano po? Pupondohan namin kayo. No? Basta atakihin nyo si Bongbong Marcos. Kasi hindi pro-China si Bongbong Marcos. Pumapalag sa amin kasi yan si Bongbong Marcos eh. No? Lalo na sa usapang West Philippine Sea. Kailangan mapalitan yang si Bongbong Marcos. Ani po nung China, no? Kailangan mapalitan niya si Bongbong Marcos ng pro-China na presidente. Kaya ito, bibigyan namin kayo ng pondo, baragin yung baragin, sirain nyo ng sirain,
At tapos kapagka nagtagumpay tayo doon sa mga ganon, eh nako, papalitan natin ng pro-China na presidente, yang si Bongbong Marcos. Ngunit matalino po ang mamamayang Pilipino, mga bossing. Bakit to? Eh kasi, ayan, yung mga ganyang paninira po nila, na alam naman natin na wala pong mga ebidensya, wala pong mga talagang mga katibayan, eh hindi po pinapaniwalaan. Yan ang kagandahan po sa kapwa natin Pilipino. Ano? So ito, what we know so far, Chinese Link Network amplifies, no? Anti-PH sentiments, yung mga kasiraan daw po o yung paninira, no? Lalo na sa Pangulo at sa gobyerno ng Pilipinas. O yung mga sentimiento daw po. Alam mo, nakikita ko yan mga bossing sa mga comment section. Pag nag-comment section, makikita mo mga Chinese yung mga pangalan, no? Pero nagtatagalog. At yung mga sinasabi nila doon, dismayado sa ating gobyerno. Pero, kung makikita nyo, mga bossing, yung kanilang komento, parang pare-parehas lang, iniiba-iba lang yung word. Yan po yung mga yan. O, yan yung mga ipinupush nila. O, tapos, pinupush naman po yung mga content na makakapagpabango kay Inday Sara Duterte. Sabi, pro-China X, formerly Twitter account, are running a coordinated campaign against President Marcos Jr. against, no? And the Philippines. Oh, West Philippine Sea effort while amplifying content favoring BP Sara. Ano maiisip mo nun, mga bossing? Sino ang nakikita mong sino ang nakikita natin na nag-uumpisa ng mga ganon? Eh di yung kampo nila kapag kaganyan yung mga nababasa natin balita. Oh, di ba? Anti-PH na mga sentimiento o mga kumbaga against kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Pilipinas, na paglaban sa Pilipinas. Tapos, ang positibong mga ibinabatong mga vlog ay pumapabor po sa ating Vice Presidente. Makati Ilong. Nagpawaks ho kasi ako ng ilong kaya ganyan Makati. Sabi ni House Assistant Majority Leader Lanao del Sur, Representative Sia Alonto Adjong, we need to regulate this dissemination of malinformation and disinformation. Tama ho. Dahil kawawa po ang ating mga kababayan kapag ang ipinipid po natin sa ating mga vlog, mga bossing, ay walang mga katotohanan po. No? Magsuot na lang kayo ng bayong. Mas bagay pa sa inyo yan. There is allegedly a link between Chinese backing of misinformation in the West Philippine Sea and political campaign for certain individuals in the country. Sabi po ni Congressman Rog Gutierrez ng One Rider Party List, mga kababayan. Si Congressman Rog Gutierrez po talaga isa siya doon sa nangunguna na imbestigahan at mapa-impeach ang ating Vice Presidente. Mga bossing, kitang-kita naman po kasi, no? Kitang-kita naman po kasi na iniiwasan nila, ayaw nilang sumagot at ayaw nilang ipaalam sa mamamayang Pilipino kung saan po nila ginastos yung perang pondo po ng bayan. Di ba? O kaya talagang impeach kung impeach ho, mga bossing.